Malalim na huminga si Ginoong Miguel de la Cruz habang tinititigan ang kinakalawang na gate ng ari-arian na hindi niya binisita sa loob ng mahigit 15 taon. Sa edad na 42, ang negosyanteng ito ay naging isa sa pinakamayaman sa Metro Manila. Ngunit ang simpleng bahay sa liblib na bahagi ng Tanza, Cavite, ay kumakatawan sa lahat ng nais niyang kalimutan mula sa kanyang mahirap na kabataan. Ngayon, kailangan niyang ibenta ang lupang ito para sa isang malaking proyekto ng real estate na nangangako na doblehin ang kanyang yaman. Ang babaeng sumulpot sa pintuan ay halatang natatakot at sinubukang itago ang isang bata sa likod niya. Napansin ni Miguel ang kupas na tela ng pink niyang damit at ang mapoprotektang paraan ng pagyakap niya sa isang maliit na bata sa kanyang kandungan habang ang isang batang babae ay nakakapit sa kanyang maruming palda. Hindi niya maitago ang gulat sa kanyang kayumangging mga mata nang mapagtanto na sila ay nahuli. "Patawad po, sir. Ipapaalam ko po sa inyo," sabi ng babae sa nanginginig na boses. "Paano kayo nakapasok dito?" Tanong ni Miguel, sinisikap manatiling kalmado habang sinusuri ang kondisyon ng bahay na dapat ay walang tao. Yumuko ang babae habang mas mahigpit na niyakap ang bata. "Ako po si Nena. Ang bahay po ay mukhang inabandona na sa loob ng maraming taon. Wala po kaming ibang mapuntahan." Tiningnan siya ni Miguel at napagtanto na ang sala na dati ay puno ng alikabok at sapot ng gagamba ay may mga tanda na ngayon ng buhay. May mga damit na nakasampay sa isang improbisadong sampayan. Ang ilang kagamitan sa kusina ay nakasalansan sa isang lumang mesa at ang isang manipis na kutsyon ay nakalatag sa sahig. Ang amoy ng simpleng pagluluto ay nagmumula sa kusina. "Gaano na kayo katagal nakatira dito?" tanong niya. Pinoproseso pa rin ang sitwasyon. "3 buwan, sagot ni Nena, halos pabulong ang boses. Ang batang lalaki sa kanyang kandungan ay hindi siguro hihigit sa 3 taong gulang, may maitim na buhok at malalaking mata na nakatingin kay Miguel ng may pagtataka. Ang batang babae ay tila mga 6 na taong gulang na natiling nakatago sa likod ng kanyang kapatid. Sinisilip siya ng may pagdududa. "Makikinig ka. Naiintindihan ko na kailangan ninyo ng matutuluyan, ngunit ipagbibili ang ari-arian na ito," sabi ni Miguel, sinisikap na maging matatag ngunit hindi malupit. "Hindi kayo maaaring manatili dito." Ipinikit ni Nena ang kanyang mga mata sandali na parang nagtitipo ng lakas ng loob. "Kayo po ba ang may-ari? Palagi ko pong alam na darating ang isang tao balang araw. Hindi ko lang po inakala na ganoon kabilis. Paano mo nalaman?" "Ang mga kapitbahay po ang nagsabi na ang bahay na ito ay pag-aari ng isang pamilya mula sa Maynila na ang kanilang anak ay yumaman na at hindi na kailanman bumalik." Naramdaman ni Miguel ang paninikip ng dibdib. Totoo na tumakas siya mula sa lugar na ito sa lalong madaling panahon. Ang mga alaala ng mahirap na kabataan, ang kanyang ina na nag-iisang nagpapalaki sa kanya matapos silang iwan ng kanyang ama. Ang gutom at lamig sa bahay na ito ay ang mga bagay na mas gugustuhin niyang ibaon sa nakaraan. "Kaya, bumalik na ako ngayon," sabi niya ng mas malamig kaysa sa kanyang nilayon. Lumapit si Nena, hawak pa rin ang bata. "Sir, alam ko po na wala kaming karapatan. Ngunit maaari po bang bigyan ninyo kami ng 1 linggo? 1 linggo lang po para makahanap ako ng ibang lugar?" 1 linggo. Nag-alinlangan si Miguel. Nagmamadali siyang tapusin ang kasunduan, ngunit may isang bagay sa desperado na pagpapasiya ng babae ang pumigil sa kanya. "Patawad po, nangangako po ako na aalis kami ng walang anumang problema," ngunit naputol ang kanyang boses. "Wala lang po akong lugar na mapagtataguan sila ngayon." Sinuri ni Miguel ang 2 bata. Ang batang lalaki ay nakapagpahinga na sa yakap ni Nena at ngayon ay nakatingin sa kanya ng may pagtataka habang ang batang babae ay nanatiling mahiyain. Mukha silang maayos na alaga kahit na simple at may papatch ang kanilang mga damit. "Mga anak mo sila?" "Mga kapatid ko po sila," sagot ni Nena na may halong pagmamalaki at kalungkutan sa kanyang boses.
Inalagaan ko po sila simula nang kami ay mag-isa. Nang mawala ang aming mga magulang, naramdaman ni Miguel ang isang bagay na kumukulo sa kanyang tiyan. May isang bagay sa sitwasyong ito na nagpaalala sa kanya ng mga alaala na sinubukan niyang itago ng mahigpit. Sige, sabi niya sa wakas, 1 linggo. Ngunit pagkatapos noon ay kailangan ninyong umalis. Ang ginhawa sa mukha ni Nena ay agad na nakita at nakaantig sa kanyang puso. Maraming salamat po, sir. Maraming salamat po. Hindi po kayo magsisisi. Miguel. Miguel de la Cruz ang pangalan ko. Maraming salamat po, Sir Miguel. Huling sulyap niya sa bahay at sa 3 figura sa pintuan bago siya lumiko upang umalis. Habang naglalakad pabalik sa kotse, hindi niya maalis sa kanyang isip ang larawan ni Nena na hawak ang mga bata na parang sila ang pinakamahalagang kayamanan sa mundo. Pauwi sa Maynila, tinawagan ni Miguel ang kanyang abogado. Attorney Reyes, kailangan kong ipagpaliban ang pagbebenta ng ari-arian sa Tanza sa loob ng 1 linggo. May problema ba, Miguel? Hindi na makapaghintay ang bumibili na tapusin ang transaksyon. May ilang bagay lang akong kailangan ayusin. Hindi magiging problema ang 1 linggo. Ngunit kahit na sinabi niya ito, alam ni Miguel na niloloko niya ang sarili. May nagbago sa hapon na iyon at hindi niya matukoy kung ano. Mahal kong mambabasa, kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-iwan ng like at higit sa lahat, mag-subscribe sa channel na ito. Malaki ang tulong nito sa amin na nagsisimula pa lang. Ngayon, ipagpatuloy natin. 2 araw ang lumipas. Natagpuan ni Miguel ang kanyang sarili na bumabalik sa Tanza nang walang tiyak na dahilan. Sinabi niya sa kanyang sarili na kailangan niyang tingnan kung sinusunod ng pamilya ang kasunduan. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niya na mayroong higit pa rito. Ang bahay ay may kakaibang atraksyon sa kanya, na parang isang magnet na humihila sa kanya pabalik sa nakaraan na matagal na niyang iniiwasan. Nang dumating siya, nakita niya si Nena na naglalaba ng mga damit sa isang improbisadong sampayan sa bakuran. Suot niya ang parehong pink na damit, ngunit ngayon ay mukha itong malinis at maayos na plansado. Naglalaro ang mga bata sa malapit na may mga laruan mula sa mga basurang materyales, mga laruang kotse mula sa lata, at mga manikang tela na mukhang gawang kamay. Sir Miguel, sigaw ni Nena, halatang nagulat. Ano po ang problema? Wala. Dumating lang ako para tingnan kung kumusta na kayo. Ang totoo, nais niyang maunawaan kung paano binago ng babae ang lumang bahay sa isang mainit na tahanan. Kahit na limitado ang mga mapagkukunan, lahat ay organisado at malinis. May mga ligaw na bulaklak sa mga lumang lata na ginawang paso at ang mga bintana ay nakabukas upang makapasok ang sikat ng araw. Gusto mo po bang pumasok? Kakagawa ko lang po ng kape. Alok ni Nena. Nag-alinlangan si Miguel ngunit sa huli ay tinanggap. Sa loob ng bahay ay hindi na makilala. Inayos ni Nena ang lumang muebles na nasa bodega, nagkabit ng mga kurtina mula sa pinagtabasan na tela sa mga bintana at gumawa pa ng isang maliit na lugar para sa pag-aaral para sa batang babae na may mga librong nakasalansan sa isang kahoy na mesa. Saan mo nakuha ang mga aklat na iyon? Tanong ni Miguel na nakilala ang ilang pamagat. Nasa loob po ng baul sa atik. Sagot ni Nena habang nagbubuhos ng kape sa isang basag na tasa. Siguro po mula pa noong may nakatira dito. Mahilig po magbasa si Sinta kaya naisip ko po na walang masama. Kinuha ni Miguel ang isa sa mga aklat. Ito ay isang aklat na kanyang regalo sa kanyang 8 kaarawan. Ang kanyang ina ay nag-ipon ng ilang buwan upang bilhin ito. Sa unang pahina ay mayroon pa ring sulat kamay niya noong bata pa, Miguel de la Cruz, Grade 2. Ito po ang aking aklat, bulong niya sa sarili. Patawad, mukhang nag-aalala si Nena. Hindi ko po alam, Sinta po ang may-ari. Lumabas ang batang babae ng mahiyain, nananatiling nagdududa kay Miguel. Sinta. Ang mga aklat na ito ay kay Sir Miguel, noong bata pa siya. Kailangan mong ibalik sa kanya. Hindi. Mabilis na sabi ni Miguel. Hindi na kailangan. Maaari niyang panatilihin ang mga ito. Kuminang ang mga mata ni Sinta.
Talaga po, sir? Oo naman. At Miguel na lang ang itawag mo sa akin. Ngumiti si Nena sa unang pagkakataon mula nang makilala niya ito. Si Sinta po ay natututong magbasa ng mag-isa. Tinuturuan ko po siya sa abot ng aking makakaya. Ngunit hindi ka nakapag-aral? Nakapag-aral po ako hanggang grade 4. Matapos mamatay ang aming mga magulang, kinailangan ko pong magtrabaho para alagaan ang aking mga kapatid. Sinuri ni Miguel si Nena habang nagsasalita ito. May dignidad sa kanyang kilos na sumasalungat sa pagiging simple ng kanyang kasuotan. Hindi siya humihingi ng awa, nagpapaliwanag lang ng mga katotohanan. At ano po ang trabaho ninyo ngayon? Naglalaba po. Sa gabi, kapag sila ay tulog, naglalaba po ako ng damit para sa isang tindahan sa bayan. Hindi po gaanong marami, ngunit sapat na po para sa pangunahing pangangailangan. Napansin ni Miguel ang lumang makina ng pananahi sa sulok ng sala, napapalibutan ng tela at sinulid na organisado sa isang kahon ng sapatos. Maraming trabaho iyan para sa isang tao, komento niya. Naiintindihan po namin, simpleng sagot ni Nena. Palagi po naming naiintindihan. Nilapitan siya ng maliit na bata na ipinakilala ni Nena bilang si Rico nang may pagtataka, nang walang takot. Inabot niya ang laruang kotse mula sa lata sa lalaki. Laruin mo po ako. Tiningnan ni Miguel ang magaspang na laruan at pagkatapos ay ang mga mata ng bata na puno ng tiwala. Matagal na mula nang may lumapit na bata sa kanya ng natural. Sa kanyang buhay bilang isang ehekutibo, halos hindi siya nakikipag-ugnayan sa pamilya. Hindi ako mahusay maglaro, aminin niya. Madali lang po, sabi ni Rico habang umuupo sa sahig at pinatakbo ang kanyang kotse. Brum brum, halos hindi namamalayan, natagpuan ni Miguel ang kanyang sarili na nakaupo sa sahig ng sala na nagtutulak ng laruang kotse na lata, kasama ang isang 3 taong gulang na bata. Pinagmamasdan sila ni Nena mula sa kusina na may bahagyang ngiti. Ilang taon na kayo? Tanong ni Miguel kay Sinta na lumapit ng mahiyain. Ako po ay 7 taong gulang, si Rico po ay 3 taong gulang, at si Ate Nena po ay 77 taong gulang, ngunit mukha po siyang mas matanda dahil sa pagod, sagot ng batang babae na may katapatan ng isang bata. Bahagyang namula si Nena Sinta. Ngunit totoo po, iginiit ng batang babae. Nagpupuyat po si ate sa pagtatahi. Tiningnan ni Miguel si Nena ng mas maingat. Ngayon na binanggit ni Sinta, napansin niya ang manipis na maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata, ang magaspang na kamay mula sa trabaho. Ang paraan ng kanyang paggalaw na parang may dala siyang hindi nakikitang pasanin sa kanyang mga balikat. Kumakain po ba kayo ng maayos? Tanong niya nang walang pag-iisip. Siyempre po, sagot ni Nena na medyo nagtatanggol. Inalagaan ko po sila ng maayos. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Hindi po kami nangangailangan ng limos, Sir Miguel, sabi niya ng mas matatag. Kailangan lang po namin ng pansamantalang bubong. Ang sagot ay ikinagulat niya. Sa totoo lang ay ikinagulat niya ng positibo. Sa kanyang mundo ng negosyo, sanay siya sa mga taong laging may gustong kunin mula sa kanya. Iba si Nena. Patawad, hindi ko po sinasadya na saktan ang inyong damdamin. Hindi niyo po ako sinaktan. Pinababa niya ang kanyang tono. Nalaman ko lang po na kailangan ng isang tao na panatilihin ang kanyang dignidad. Hindi po ba? Anuman ang sitwasyon. Hinila ni Rico ang dulo ng pantalon ni Miguel. Tito Miguel, bumalik ka po bukas. Ang tanong ay ikinagulat ni Miguel. Walang tumatawag sa kanya ng tito sa loob ng maraming taon. Hindi ko po alam. Baka po gusto ko po na bumalik kayo. Tito, sabi ni Rico, nang may katapatan ng isang bata na nakakapanghina. Naramdaman ni Miguel ang isang kakaibang bagay sa kanyang dibdib, isang init na matagal na niyang hindi nararamdaman. Nang umalis siya sa bahay sa hapon na iyon, dala niya ang larawan ni Nena na kumakaway sa pintuan, kasama ang 2 bata sa kanyang tabi. At sa unang pagkakataon sa maraming taon, natagpuan niya ang kanyang sarili na umaasa sa kinabukasan. Kinabukasan ng umaga, kinansela ni Miguel ang 2 meeting at nagmaneho muli patungong Tansa. Ngayon ay nagdala siya ng ilang laruan na binili niya sa tindahan sa daan. Hindi naman gaanong kamahalan.
Ilang coloring book lang at Crayola para kay Sinta at isang laruang truck para kay Rico. Nang buksan ni Nena ang pinto at makita ang mga regalo, naging sarado ang kanyang ekspresyon. Sir Miguel, sinabi ko na po sa inyo na hindi ito limos. Pinutol niya ito. Ito ay pasasalamat dahil sa pag-aalaga ninyo sa bahay ng maayos. Iyon ay kasinungalingan. Ngunit isang mabuting kasinungalingan na nagbigay daan kay Nena na tanggapin nang hindi nasasaktan ang kanyang dangal. Masayang-masaya ang mga bata, sabi niya sa wakas, ngumiti, at sa totoo lang ay masaya sila. Yumakap si Sinta sa mga aklat na parang isang kayamanan at agad na naglaro si Rico sa truck na gumagawa ng mga ingay ng makina na umalingaw-ngaw sa buong bahay. Hindi mo naman po kailangang gawin ito, mahinang sabi ni Nena habang pinagmamasdan nila ang mga bata na naglalaro. Gusto kong gawin, sagot ni Miguel at napagtanto niya na siya ay tapat. Umupo sila sa terasa ng bahay na tinitingnan si Sinta na nagtuturo kay Rico kung paano gumuhit ng mga larawan gamit ang mga bagong Crayola. Ang araw ng hapon ay lumilikha ng gintong liwanag na nagpapaganda at nagpapayapa sa lahat. Maari po ba akong magtanong ng isang bagay? Sabi ni Miguel matapos ang ilang sandali ng katahimikan. Siyempre, bakit dito? Bakit pinili ninyo ang bahay na ito? Tumahimik si Nena sandali na parang nagpapasiya kung gaano karami ang sasabihin. May isang ina sa baryo ang nagkwento tungkol sa bahay na ito. Sinabi niya na ang bahay ay walang nakatira sa loob ng maraming taon, ngunit dati ay isang lugar kung saan nangyari ang magagandang bagay na ang may-ari ng bahay ay tumulong sa sinumang nangangailangan. Naramdaman ni Miguel ang paninikip ng dibdib. Ginawa nga ng kanyang ina iyon. Kahit na may kaunti, palagi niyang ibinabahagi sa mga mas nangangailangan. Sinabi ng ina na marahil dito ay magiging isang ligtas na lugar para sa sinumang nasa problema, patuloy ni Nena. At kailangan ko ng seguridad. Seguridad mula saan? Nag-alinlangan si Nena habang tinitingnan ang mga bata na naglalaro mula sa aking pamilya. Gusto po nila akong pilitin na magpakasal sa isang lalaki na hindi ko po kilala upang bayaran ang utang. Nang tumanggi po ako at sinabi na isasama ko ang mga bata, sinabi po nila na mas mabuti na ako ay tuluyang mawala. Ang lamig sa kanyang boses habang sinasabi iyon ay ikinagulat ni Miguel. Kaya tumakas kayo, hindi ba? Kasama sila. Sila lang ang pamilya na mayroon ako ngayon. At ang taong magpapakasal sa iyo, hinahanap ka niya? Hindi ko po alam. Sana hindi. Sana po ay nakahanap na siya ng ibang tao upang malutas ang kanyang problema. Sinuri ni Miguel si Nena na nakatingin sa mga bata. May isang bagay na mabangis at maprotekta sa kanyang tingin na parang isang ina na ipinagtatanggol ang kanyang mga anak. Hindi ka nagsisisi na iniwan ang lahat, nagsisisi sa ano? Tiningnan niya siya ng diretsyo. Protektahan ang dalawang inosenteng bata. Tanggihan na ibenta na parang isang paninda ay hinding-hindi. Ang paniniwala sa kanyang boses ay humanga kay Miguel. Kilala niya ang mga ehekutibo na walang kalahati ng pagpapasiya na nakita niya sa batang babae na ito. Paano kung hanapan kita ng mas mahusay na trabaho? Isang bagay sa lungsod. Tiningnan siya ni Nena ng may pagdududa. Bakit? Hindi mo naman po ako kilala. Dahil huminto si Miguel na sinisikap hanapin ang tamang mga salita. Dahil sa palagay ko ay ganoon din ang gagawin ng aking ina. Ang sagot na iyon ay tila nasiyahan si Nena. Ang iyong ina na nakatira dito, hindi ba? Namatay po siya. 5 taon na ang nakakaraan. Siya ay napakabait na tao. At bakit hindi ka na bumalik dito? Ang tanong ay direkta at walang ligoy. Pinahahalagahan ni Miguel ang kanyang katapatan dahil ang lugar na ito ay nagpapaalala sa akin ng mga bagay na nais kong kalimutan. Ang kahirapan, ang paghihirap, ang pakiramdam na walang kontrol sa sariling buhay. At ngayon, tumingin si Miguel sa paligid. Ang bahay ay naramdaman na iba na may buhay sa loob nito. Tumatawa ang mga bata. Nena ay humuhuni habang nagtutupi ng mga damit. Ang amoy ng nilutong pagkain ay nagmumula sa kusina.
Ngayon, hindi ko alam, iba ang pakiramdam. Nang gabing iyon, umalis si Miguel sa bahay na may mas maraming tanong kaysa sa mga sagot. Kinabukasan, sa halip na pumunta sa opisina, bumalik siya sa Tanza. At kinabukasan din, nang hindi namamalayan, nakalikha siya ng isang routine, halos matapos na ang isang linggo, na ibinigay niya kay Nena. Ngunit hindi maisip ni Miguel na paalisin ang pamilya. Sa bawat araw na lumipas, mas lalo siyang naging kasangkot sa kanilang kwento, sa kanilang pang-araw-araw na pakikibaka, sa paraan ng kanilang pag-aalaga sa isa't isa. Nang ikalimang araw, nakatanggap siya ng tawag na nagbago sa lahat. Sir Miguel, iyon ang boses ni Nena na tumatawag mula sa isang pampublikong telepono sa baryo. Kailangan ko po kayong kausapin. Ito po ay apurahan. Naramdaman ni Miguel ang paninikip ng kanyang tiyan. Ano ang problema? Nakita niya ako. Ang lalaking gustong ipagpakasal ng aking pamilya sa akin ay narito sa baryo at nagtatanong tungkol sa amin. Hindi nag-alinlangan si Miguel. Manatili sa loob ng bahay. I-lock ang lahat. Papunta na ako diyan ngayon. Sa unang pagkakataon mula nang makilala niya si Nena, nagmaneho si Miguel ng lagpas sa limitasyon ng bilis. Nang dumating siya sa bahay, nakita niya ang tatlong figura na nagtitipon sa sala, halatang natatakot. Hawak ni Nena si Rico sa kanyang kandungan, habang si Sinta ay nakakapit sa kanyang palda. Nandito po siya kanina, sabi ni Nena. Nang pumasok si Miguel, kumatok sa pinto, sumisigaw ng aking pangalan, sinasabi na babalik ako, gusto ko man o hindi. Paano niya nalaman na nandito kayo? Siguro po may kapitbahay na nagsabi, baryo po ito, hindi po ba? Mabilis pong kumalat ang balita. Naramdaman ni Miguel ang galit na matagal na niyang hindi nararamdaman. Ang ideya na may nagbabanta sa pamilyang ito ay nagpaalala sa kanya ng isang primitive instinct na hindi niya alam na mayroon siya. Nasa bayan pa ba siya? Mukhang nandyan pa po. Sinabi po niya na babalik siya kasama ang aking mga kapatid na sila po ang nagpautos sa kanya na kunin kami. Ang iyong mga kapatid, ang aking mga nakatatandang kapatid, suportado po nila ang kasal na ito dahil makakatanggap po sila ng pera. Ikinuyom ni Miguel ang kanyang mga kamao. Paano naman po maibebenta ng isang pamilya ang kanilang kapatid? Sige, hindi kanya maaaring pilitin na gawin ang anumang bagay. Matanda ka na, may karapatan kang pumili. Hindi po ninyo naiintindihan, sabi ni Nena na may luha sa kanyang mga mata. Sa aming baryo, sa aming komunidad, kapag nagpasya ang pamilya ng isang bagay, wala pong masyadong magagawa, lalo na kung babae ka. Kung gayon, ano ang gusto mong gawin? Hindi ko po alam. Kung aalis po kami dito, wala po kaming mapupuntahan. Kung mananatili po kami dito, patuloy po siyang mamimilit at natatakot po ako kung ano ang maaaring gawin niya sa mga bata. Tiningnan ni Miguel si Rico at Sinta na hindi lubos na nauunawaan ang nangyayari, ngunit nararamdaman ang takot sa hangin. Manatili kayo dito, sabi niya. Nagpasiya. Aayusin ko ito. Paano po? Ipagkatiwala mo sa akin. Tiningnan siya ni Nena sa mga mata at siguro ay nakakita ng isang bagay na nagpakalma sa kanya dahil tumango siya. Maraming salamat po. Nagpalipas ng gabi si Miguel sa bahay, natulog sa sofa upang tiyakin na ligtas ang pamilya. Kinaumagahan ay seryoso siyang nakipag-usap sa kanyang abogado. Attorney Reyes, kailangan ko po kayong ipaliwanag ang mga karapatan ng isang babae sa sitwasyon ng sapilitang kasal. Sa pilitang kasal, Miguel, iyon ay krimen. Ginagarantiya ng batas. Alam ko po na iyon ay krimen. Ngunit ipaliwanag kung paano natin po protektahan ang isang tao na pinipilit ng kanyang sariling pamilya. Matapos ang pag-uusap sa abogado, pumunta si Miguel sa bayan ng Tanza upang hanapin ang lalaking nagbabanta kay Nena. Hindi mahirap hanapin. Sa isang maliit na bayan, ang mga estranghero ay nakakakuha ng atensyon. Si Mang Tonyo ay isang lalaki na nasa 50 taong gulang, pandak at matipuno, na may ekspresyon ng isang tao na sanay na nakukuha ang isang bagay sa pamamagitan ng pananakot.
Nakita siya ni Miguel sa pangunahing tindahan ng kape sa bayan, nagsasalita ng malakas tungkol sa kanyang karapatan kay Nena. "Kayo po ba si Mang Tonyo?" tanong ni Miguel habang lumalapit sa mesa. "Sino ang gustong malaman?" "Ako po si Miguel de la Cruz. Kailangan ko po kayong kausapin tungkol kay Nena." Nagningning ang mga mata ni Mang Tonyo ng may interes. "Oh, kaya alam mo po kung nasaan siya? Magaling. Dalhin mo po ako doon. Susunduin ko po siya." "Umupo po kayo," sabi ni Miguel sa tono na hindi tumatanggap ng pagtutol. May isang bagay sa kilos ni Miguel, sa paraan ng kanyang pagbibihis at pagsasalita na kusang sumunod si Mang Tonyo. "Pakinggan ninyo ng mabuti ang sasabihin ko," patuloy ni Miguel. "Hindi magpapakasal si Nena sa inyo. Hindi niya gusto. At sa Pilipinas, ang sapilitang kasal ay krimen. Kung patuloy po ninyo siyang hahabulin, tatawagin ko ang pulis." "Pulis?" Mapait na tumawa si Mang Tonyo. "Sasabihin ko po na hinahanap ko ang aking magiging asawa na may utang ang kanyang pamilya sa akin. Sasabihin ko po na binabantaan ninyo ang isang babae at 2 bata. Iyon ay maaaring ikulong. At sino po kayo para makialam sa usapang ito?" Inilabas ni Miguel ang isang card mula sa kanyang bulsa at inilagay sa mesa. Iyon ang kanyang business card na may pangalan ng kanyang kumpanya at lahat ng kanyang titulo. Binasa ni Mang Tonyo ang card at ganap na nagbago ang kanyang ekspresyon. "Ah, kayo po ang may-ari ng De La Cruz Group of Companies, bukod pa sa iba pang negosyo, hindi po ba?" Ang pangalan ni Miguel ay kilala sa buong rehiyon. Lumunok si Mang Tonyo. "Patawad po, Sir Miguel. Hindi ko po alam na kayo po ay sangkot. Ayan, alam mo na ngayon. Si Nena ay nasa ilalim ng aking proteksyon. Kung kayo o sinuman mula sa kanyang pamilya ang lalapit sa kanya muli, kailangan ninyo akong harapin. Naiintindihan?" Mabilis na tumango si Mang Tonyo. "Ngunit paano po ang perang utang sa akin ng kanyang pamilya?" "Magkano?" 50,000 pesos. Inilabas ni Miguel ang kanyang tsekera mula sa kanyang bulsa at nagsulat ng tseke agad. "Ito, ngayon ay wala ka ng kaugnayan kay Nena, ngunit pumirma ka dito." Inilagay ni Miguel ang papel sa mesa. Iyon ang dokumento na inihanda ng kanyang abogado na nagpapahayag na si Mang Tonyo ay isinasaisantabi ang lahat ng paghahabol kay Nena. Pumirma at umalis, huwag nang bumalik. Pumirma si Mang Tonyo nang walang pagtutol. Nang bumalik si Miguel sa bahay at ikinuwento ang nangyari kay Nena, umiyak siya hindi dahil sa kalungkutan, kundi dahil sa ginhawa. "Paano po ako magpapasalamat para dito?" tanong niya sa pagitan ng pag-iyak. "Hindi mo kailangang magpasalamat. Manatili lang kayo hanggat gusto ninyo." Mahal kong mambabasa, kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-iwan ng like at higit sa lahat, mag-subscribe sa channel na ito. Malaki ang tulong nito sa amin na nagsisimula pa lang. Ngayon, ipagpatuloy natin. Ang mga sumunod na araw ay naiiba. Nang walang banta ni Mang Tonyo, nakapagpahinga si Nena sa paraan na hindi pa kailanman nakita ni Miguel. Mas madalas siyang ngumiti, nakikipaglaro sa mga bata, kumakanta habang nagluluto. Ang bahay ay naging isang tunay na tahanan. Natagpuan ni Miguel ang kanyang sarili na bumibisita araw-araw. Sa umaga, bago pumunta sa opisina sa Maynila, dadaan siya sa bahay para mag-almusal kasama ang pamilya. Sa hapon, kapag umuwi siya, ay hihinto muli para maghapunan. Nang hindi namamalayan, ang kanyang routine ay ganap na nagbago. "Wala ka bang sariling pamilya?" tanong ni Nena isang hapon habang pinagmamasdan nila ang mga bata na naglalaro sa bakuran. "Wala. Hindi ako nagpakasal. Hindi ko kailanman nakita ang tamang tao." "Bakit hindi?" Inisip ni Miguel ang sagot. "Sa palagay ko ay palagi kong iniisip na ang pag-ibig ay isang karangyaan na kailangan kong magtatag ng isang pinansyal na buhay bago mag-isip tungkol sa relasyon. At ngayon, napagtanto ko na marahil ay mali ako sa pag-iisip ko sa buong buhay ko." Ngumiti si Nena. "Ganyan talaga ang buhay, hindi ba?
Nagpaplano tayo ng isang bagay at pinipilit nitong maging iba. Tama. Tumahimik sila na pinagmamasdan si Rico na sinusubukang turuan si Sinta na maglaro ng soccer gamit ang bola mula sa lumang medyas. Maaari po ba akong magtanong ng isang bagay? Sabi ni Miguel. Siyempre, hindi ka ba natatakot na magkaroon ng relasyon sa isang tao matapos ang lahat ng iyong pinagdaanan? Pinag-isipan ni Nena ang tanong. Natatakot akong magtiwala sa maling tao, ngunit hindi ako natatakot sa pag-ibig mismo. Naniniwala ako na ang pag-ibig ay ang tanging bagay na tunay na mahalaga sa buhay na ito. Kahit na masakit, lalo na kapag masakit. Dahil kapag masakit, ibig sabihin ay totoo iyon. Ang simpleng karunungan ni Nena ay patuloy na ikinagulat ni Miguel. Sa kanyang corporate world, ang mga tao ay komplikado kung magsalita tungkol sa simpleng mga bagay. Kabaliktaran ang ginagawa ni Nena. Nang gabing iyon, napagtanto ni Miguel na siya ay umiibig. Hindi isang dramatikong sandali o cinematic. Nang pagmasdan niya si Nena na pinapatulog ang mga bata habang kinakantahan ng isang malumanay na kundiman, naiintindihan niya na nagbago na ang kanyang buhay magpakailanman. Nang sumunod na linggo, gumawa si Miguel ng desisyon na ikinagulat ng lahat ng nakakakilala sa kanya. Kinansela niya ang pagbebenta ng bahay. Miguel, nababaliw ka na ba? Sabi ng kanyang kasamahan na si Leo sa isang meeting. Negosyo ito na nagkakahalaga ng 500 milyong piso. Alam ko ang halaga nito. Kung gayon, bakit ka umatras? Dahil nagpasya akong huwag itong ibenta. Ngunit sinabi mo na ang bahay na iyon ay nagdudulot lamang ng masasamang alaala. Nagbago na ang mga alaala. Tiningnan siya ni Leo na parang nawawala na siya sa katinuan. May kinalaman ba ito sa pamilya na nakatira doon, hindi ba? Hindi sumagot si Miguel, ngunit sapat na ang kanyang ekspresyon bilang sagot. Miguel, alang-alang sa Diyos, huwag mong sabihing emosyonal ka nang nasasangkot sa isang babaeng hindi mo naman kilala ng lubos. Mas kilala ko siya kaysa sa sinumang nakilala ko sa buong buhay ko. Sa loob ng 2 linggo na iyon. Kabalbalan. Marahil nga kabalbalan, ngunit ganoon ang nararamdaman ko. Nang gabing iyon, pumunta si Miguel sa bahay upang ipaalam ang kanyang desisyon kay Nena. Kinansela ko ang pagbebenta. Diretsyong sabi niya. Si Nena, na nagtatahi sa makina, ay huminto sa kanyang trabaho. Ano po? Ang bahay na ito, hindi ko na po ibebenta. Ngunit bakit? Huminga ng malalim si Miguel. Dahil nalaman ko na ang lugar na ito ay maaari pa ring maging tahanan tulad ng dati noong nakatira pa ang aking ina dito. Tinitigan siya ni Nena ng matagal sa katahimikan. At ano po ang ibig sabihin niyan para sa amin? Ibig sabihin, maaari kayong manatili kung gusto ninyo, hanggat gusto ninyo. Miguel, hindi ko po alam kung ano ang sasabihin. Hindi mo kailangang sabihin ang anuman ngayon. Pag-isipan mo lang muna. Sige po. Tumango si Nena. Pinoproseso pa rin ang balita. Nang gabing iyon, matapos matulog ang mga bata, nagkaroon sila ni Miguel ng mahabang usapan sa terasa ng bahay. Nag-usap sila tungkol sa mga pangarap, takot, tungkol sa kung paano minsan ay dinadala tayo ng buhay sa mga landas na hindi natin inaakala. Natatakot po ako, aminin ni Nena. Natatakot sa ano? Natatakot na nananaginip po ako. Natatakot na isang araw ay magigising at malalaman na ang lahat ng ito ay pagkabigo lamang sa aking bahagi. Hindi ito pagkabigo, sabi ni Miguel. Nararamdaman ko rin. Seryoso ang koneksyon na ito. Hindi lang ito awa sa amin. Nena, tignan mo ang aking mga mata. Lumingon siya sa kanya. Hindi ito awa. Ito. Hindi ko alam kung paano tatawagin ito. Alam ko lang na hindi ko kailanman naramdaman ang ganito. Naghalikan sila sa unang pagkakataon doon, sa terasa ng bahay kung saan lumaki si Miguel sa ilalim ng mga bituin na dating ipinapakita ng kanyang ina noong bata pa siya. Ang mga sumunod na buwan ay purong pagtuklas.
Natutunan ni Miguel kung ano ang ibig sabihin ng magkaroon ng tunay na pamilya, hindi lamang obligasyon o responsibilidad, kundi tunay na kagalakan na umuwi at sinalubong ng mga taong nagmamalasakit sa kanya. Nagsimulang tawagin si Rico ng papa ng natural ng walang nagmungkahi. Si Sinta, na mas tahimik, ay mas matagal bago magbukas ng lubusan sa kanya. Umunlad si Nena na parang isang bulaklak na sa wakas ay nakahanap ng tamang lupa upang lumaki. Ganap na inayos ni Miguel ang bahay, ngunit maingat na pinanatili ang esensya nito. Ginawa niyang moderno ang kusina, inayos ang bubong, pininturahan ang mga pader, ngunit pinanatili ang mga detalye na nagbigay ng karakter sa lugar na iyon. Gumawa siya ng silid para sa bawat bata at ginawang siningan ng pananahi ang lumang bodega para kay Nena. Hindi mo na kailangang manahi para sa tindahan na iyon, sabi niya isang umaga. Maari kang magtrabaho ng mag-isa, gumawa ng mga bagay na gusto mo. Gusto kong magtrabaho, Miguel. Ayaw kong pinapakain lang. Hindi ako nag-uusap tungkol sa pagpapakain sa iyo. Nag-uusap ako tungkol sa pagbibigay sa iyo ng kalayaan na gawin ang trabahong mahal mo. At ganoon nga, sinimulan ni Nena ang kanyang sariling negosyo, nagtatahi ng mga order na damit para sa mga kababaihan sa rehiyon. Sa loob ng maikling panahon, mas marami siyang order kaysa sa kanyang kayang hawakan. Sa isa sa mga abalang araw na iyon, nakatanggap sila ng hindi inaasahang pagbisita. Naglalaro si Miguel kay Rico sa bakuran nang marinig niyang sumigaw si Nena mula sa loob. Tumakbo siya patungo sa bahay at nakita si Nena na nakatayo sa pintuan na nakatingin sa isang lalaki na nasa 40 taong gulang na nakatayo sa harap ng pinto. Sino siya? Mahinang tanong ni Miguel. Si Kuya Ramon ko po. Lumapit ang lalaki nang halatang hindi komportable. Nena, maaari po ba akong pumasok? Kailangan ko po kayong kausapin. Tungkol saan? Nena's boses ay tensyonado. Tungkol sa pamilya, tungkol sa nangyari. Tumayo si Miguel sa tabi ni Nena sa isang pino na maprotektang kilos. Ito po ang aking bahay, sabi ni Nena. Kung gusto po ninyong magsalita, dito lang po, sa harapan niya. Sumulyap si Kuya Ramon kay Miguel, halatang sinisikap na maunawaan kung sino siya. Sige po, sabi ni Nena. Sa wakas, dumating po ako para humingi ng tawad. Patawad po sa ginawa namin. Tungkol po sa sapilitang kasal, tungkol po sa pagpapaalis sa inyo mula sa bahay. Desperado po kami dahil sa utang, ngunit hindi po kayo nagbibigay katwiran sa ginawa namin. Nanatiling tahimik si Nena, pinoproseso ang mga salita ng kanyang kapatid. At ngayon po ay dumating kayo dito. Dahil po narinig ko na ayos po kayo, na nakahanap po kayo ng isang nagmamahal sa inyo, na ang mga bata ay inaalagaan ng maayos. At napagtanto ko po na nawala namin ang pinakamabait na tao sa aming pamilya dahil sa kasakiman. Tama po kayo, sabi ni Nena nang walang galit. Nawalan po talaga kayo. Alam ko po na wala akong karapatang humingi ng tawad, ngunit gusto ko po na malaman ninyo na nagsisisi ako araw-araw at nabayaran na po ang utang. Ang lalaking magpapakasal sa iyo, may nagbayad sa kanya at umurong siya. Ngayon po ay sinusubukan naming magsimula muli sa tamang paraan. Sumulyap si Nena kay Miguel na gumawa ng isang pino na kilos na nagpapahiwatig na sa kanya ang desisyon. Salamat po sa pagdating at pagkasabi nito, sabi niya sa wakas. Ibig sabihin po iyon ng isang bagay, ngunit hindi ko po basta-basta makakalimutan ang nangyari. Naiintindihan ko po. Marahil, isang araw ay makapag-usap muli tayo, ngunit hindi ngayon. Tumango si Kuya Ramon, kumaway sa mga bata na pinagmamasdan ang lahat mula sa bintana at pagkatapos ay umalis. Ayos ka lang? Tanong ni Miguel matapos umalis ang kanyang kapatid. Kakaiba, ngunit ayos lang po ako. Sa palagay ko po ay matagal ko na silang pinatawad, hindi ko lang po napagtanto. At ano po ang nararamdaman mo ngayon? Malaya. Ganap na malaya. Nang gabing iyon, nag-propose si Miguel kay Nena. Hindi isang bagay na planado,
Ang mga salita ay basta na lang lumabas sa kanyang bibig habang naghuhugas sila ng pinggan pagkatapos ng hapunan. Magpapakasal ka sa akin? Sabi niya bigla. Halos mahulog ni Nena ang pinggan na kanyang pinapatuyo. Ano po? Magpapakasal sa akin? Ikaw? Ako. Ang mga bata. Magiging tunay tayong pamilya. Alam ko po na mabilis ito. Alam ko po na maaring isipin ninyo na nagmamadali ako, ngunit hindi pa ako kailanman naging tiyak sa anumang bagay sa aking buhay. Inilagay ni Nena ang basahan sa mesa at lumingon sa kanya. Sigurado po ba kayo na hindi po kayo magsisisi kapag nawala na ang simbuyo ng damdamin? Nena, ang nararamdaman ko para sa iyo ay hindi lamang simbuyo ng damdamin. Ito ay parang paghahanap ng aking kaluluwa na parang sa wakas ay may kahulugan ang pagiging sa mundong ito. At ang mga bata ay naging anak ko na sa puso. Gusto ko silang ampunin ng opisyal, bigyan sila ng aking apelyido, alagaan sila magpakailanman. Nagsimulang umiyak si Nena, ngunit iyon ay luha ng kaligayahan. Oo po, bulong niya. Oo po, gusto ko po kayong pakasalan. Ang kasal ay simple ngunit perpekto. Nagsagawa sila ng seremonya sa bakuran ng bahay na pinalamutian ng mga bulaklak na itinanim ni Nena sa kanyang hardin. Si Rico ang nagdala ng singsing sa isang unan na binurdahan ni Sinta. Kaunting bisita, ngunit bawat isa ay espesyal. Si Aling Tina, ang matandang kapitbahay na nagkwento kay Nena tungkol sa bahay na ito, ay naging ninang. Umiyak siya sa buong seremonya na sinasabi na alam niyang palaging nangyayari ang magagandang bagay sa bahay na ito. Pagkatapos ng seremonya, opisyal na inampon ni Miguel si Rico at Sinta. Nang tanungin ng tagapangasiwa kung gusto nilang palitan ang kanilang apelyido sa De La Cruz, sumagot si Sinta ng walang pag-aalinlangan, Opo, sir. Ngayon po ay tunay na kaming pamilya. Ang buhay mag-asawa ay nagdala ng mga kagalakan at hamon na hindi inasahan ng dalawa. Kinailangan ni Nena na umangkop sa isang mas komportableng buhay sa pananalapi, ngunit palaging pinanatili ang kanyang prinsipyo ng pagiging simple at pagkabukas palad. Natutunan ni Miguel na ang pagiging ama ay hindi lamang pagbibigay ng suporta sa pananalapi, kundi ang pagiging naroroon sa maliliit na sandali, pagtulong sa gawaing bahay, paggamot sa mga gasgas sa tuhod, pagbabasa ng kwento bago matulog. Si Rico ay naging isang napakamapagbigay at extrovert na bata. Mabilis siyang umangkop sa bagong buhay at palaging tinatrato si Miguel na parang kanyang tunay na ama. Si Sinta, na mas introvert, ay mas matagal bago lubos na magbukas. Ngunit nang mangyari iyon, nagkaroon siya ng espesyal na relasyon kay Miguel batay sa kanilang pagmamahal sa mga aklat. Pinaunlad ni Nena ang kanyang negosyo sa pananahi at naging isang respetadong maliit na negosyante sa rehiyon. Pinanatili niya ang abot-kayang presyo at palaging naglalaan ng oras para sa libreng trabaho para sa mga pamilyang nangangailangan. Sinusunod ang halimbawa na natutunan niya mula sa ina ni Miguel. Mahalaga ang pagtanaw ng utang na loob, sabi niya. Nakatanggap kami ng pangalawang pagkakataon. Ang iba ay may karapatan din. Ikinagulat ni Miguel na matuklasan ang isang tawag na hindi niya alam na mayroon siya, ang pagtuturo. Nagsimula siyang magbigay ng tutor sa matematika kay Sinta at pagkatapos ay sa iba pang mga bata sa komunidad. Sa loob ng maikling panahon, nag-organisa siya ng impormal na pagtuturo sa kanyang sariling tahanan. Siguradong ipinagmamalaki ako ng aking ina, sabi niya kay Nena isang hapon habang pinagmamasdan ang 5 bata na gumagawa ng kanilang takdang aralin sa mesa ng kusina. Siguradong napaka-proud niya. Sang-ayon ako, sabi ni Nena. Pinararangalan mo ang kanyang alaala. Lumipas ang mga taon, nagdala ng maliliit na kagalakan at malalaking pagbabago. Ang bahay na nakalaan sana na abandonahin ay naging sentro ng buhay at pag-ibig. Madalas dumalaw ang mga kapitbahay upang humingi ng payo, manghiram ng asukal o magkuwentuhan lamang sa terasa. Si Rico ay lumaki na isang responsableng at masipag na mag-aaral, palaging handang tumulong sa iba.
Nagkaroon si Sinta ng pagmamahal sa pagbabasa na nagtulak sa kanya na mangarap na maging isang guro. Si Nena ay naging isa sa pinakahinahanap na mananahi sa rehiyon, ngunit hindi kailanman nawala ang pagiging simple na nagpapakilala sa kanya. Natuklasan ni Miguel na ang tunay na yaman ay wala sa kanyang bank account, kundi sa tawanan na umaalingaw-ngaw sa bahay, sa mga hapunan ng pamilya, sa mga gabi kung saan siya ay natutulog na yakap si Nena habang naririnig ang mga yapak ng mga bata sa pasilyo. Isang linggo ng hapon, 5 taon pagkatapos ng kasal, inaayos ni Miguel ang mga dokumento sa opisina nang makita niya ang isang liham na isinulat ni Nena sa kanilang unang anibersaryo ng kasal, ngunit hindi kailanman ibinigay. "Miguel, minsan ay nagigising ako sa madaling araw at tinitingnan kang natutulog, sinusubukang maunawaan kung paano ako dinala ng buhay dito. Kung paano nakahanap ng tunay na pag-ibig ang isang babaeng tumakas mula sa kanyang sariling pamilya, desperado at walang pag-asa, sa isang bahay na tila inabandona. Binago mo ang aming buhay sa paraan na hindi ko kailanman naisip na posible. Hindi lamang dahil binigyan mo kami ng seguridad sa pananalapi, kundi dahil binigyan mo kami ng isang bagay na mas mahalaga, ang pakiramdam ng pagiging kabilang, ng pagmamahal ng walang pasubali." Tinanong ako ni Rico kahapon, "Naaalala mo ba kung paano bago ka dumating?" Sinabi ko, "Oo, naaalala ko, ngunit parang ibang buhay na parang ibang tao kami. Salamat sa pagtingin mo sa lampas ng aming sitwasyon. Salamat sa pagpili mo na manatili nang maaari kang umalis. Salamat sa pagbabago mo ng isang sira-sirang bahay sa isang bahay na puno ng pag-ibig. Mahal kita higit sa masasabi ng mga salita. Nena." 3 beses binasa ni Miguel ang liham na iyon nang may damdamin. Nang umuwi si Nena mula sa trabaho sa hapon na iyon, naghihintay na siya sa terasa na may hawak na liham. "Nakita mo po," sabi niya, ngumiti. "Bakit hindi mo kailanman ibinigay? Dahil sa palagay ko ay masyado akong sentimental. Alam mo na po kung ano ang nararamdaman ko. Hindi ko po alam ang ganito. Sa mga salitang ito, napakaganda nito. Ang bawat salita ay totoo pa rin. Nanatili silang magkayakap sa terasa na tinitingnan ang paglubog ng araw sa ari-arian na naging higit pa sa isang bahay. Ito ay naging simbolo na ang mga pangalawang pagkakataon ay tunay na umiiral. Mahal kong mambabasa, kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-iwan ng like at higit sa lahat, mag-subscribe sa channel na ito. Malaki ang tulong nito sa amin na nagsisimula pa lang. Ngayon, ipagpatuloy natin. 8 taon pagkatapos ng kasal nang si Rico ay 10 taong gulang at si Sinta ay 14, nakatanggap ang pamilya De La Cruz ng hindi inaasahang alok. Narinig ng isang lokal na producer ng telebisyon ang kanilang kwento at nais gumawa ng isang dokumentaryo tungkol sa ikalawang pagkakataon at sa mga hindi kinaugaliang pamilya. "Hindi ako sigurado kung magandang ideya iyon," sabi ni Nena sa hapagkainan matapos ikwento ni Miguel ang tungkol sa alok. "Ang aming buhay ay hindi isang palabas, ngunit maaari itong magbigay inspirasyon sa iba." Argumento ni Sinta na palaging ang pinakamapagnilay-nilay na nagpapakita na hindi lahat ng kwento ay kailangang matapos ng masama. "Ano sa palagay ninyo?" tanong ni Miguel kay Rico. "Sa palagay ko ay makakatulong tayo sa ibang pamilya na nakaranas ng aming naranasan," sabi ng bata na ikinagulat ng lahat sa kanyang pagiging matanda. Matapos ang mahabang talakayan, nagpasya silang tanggapin sa kondisyon na mayroon silang ganap na kontrol sa huling nilalaman ng dokumentaryo. Isang bahay, isang pamilya ay ipinalabas 6 na buwan pagkatapos at nagkaroon ng mas malaking epekto kaysa sa kanilang inaasahan. Daan-daang tao ang sumulat ng mga liham na nagkukuwento ng kanilang sariling mga kwento ng paghihirap at tagumpay. Isang espesyal na liham ang nakaakit ng atensyon ni Nena mula sa isang 18 taong gulang na batang babae na buntis at pinaalis mula sa bahay ng kanyang pamilya dahil sa pagtanggi na magpakasal sa isang mas matandang lalaki. "Maaari po ba nating tulungan siya?"
Mungkahi ni Nena, paano po siya makakatira dito pansamantala hanggang sa makahanap siya ng sariling tirahan. Tiningnan ni Miguel si Nena ng may paghanga. Kahit pagkatapos ng maraming taon ng seguridad at katatagan, patuloy niyang iniisip na tulungan muna ang iba. Sigurado ka ba na ito ay malaking responsibilidad? Sigurado po ako. Hindi po ba ganoon nagsimula ang ating pamilya sa isang taong nag-aalok ng proteksyon sa mga nangangailangan? At ganoon nga, lumipat si Maria, atin 10 taong gulang at 6 na buwan na buntis, sa guest room na inihanda nila lalo na para sa mga ganitong sitwasyon. Ang bahay ay muling napuno ng bagong enerhiya, bagong hamon, bagong kagalakan. Ipinanganak ni Maria ang isang batang babae, si Ligaya, at nanatili sa bahay sa loob ng 2 taon habang tinatapos ang kanyang pag-aaral at nagtatatag ng karera. Nang sa wakas ay lumipat siya sa kanyang sariling tahanan, iniwan niya ang isang malaking pamilya na susuporta sa kanya magpakailanman. May tawag ang ating bahay, sabi ni Miguel kay Nena isang gabi matapos lumipat si Maria. Humihila ito ng mga taong nangangailangan ng bagong simula. Tulad ng ginawa ng iyong ina, sagot ni Nena. Nagpatuloy ang kanyang tradisyon at sa katunayan ay nagpatuloy. Sa mga sumunod na taon, ang bahay ng pamilya De La Cruz ay pansamantalang tinuluyan ng isang matandang lola na nawalan ng tahanan sa isang sunog, isang binata na lumabas mula sa sistema ng ampunan, isang nag-iisang ina na tumakas mula sa isang mapang-abusong relasyon. Bawat taong dumaan doon ay nag-iwan ng kanilang marka at nagdala ng paniniwala na mayroong mabubuting tao sa mundo. Nagtapos si Rico ng high school nang may pinakamataas na karangalan sa kanyang klase at nakakuha ng scholarship upang mag-aral ng engineering. Sa kanyang talumpati sa pagtatapos, nagsalita siya tungkol sa pamilyang pinili at kung paano mababago ng pag-ibig ang lahat. Nagtapos si Sinta bilang isang guro at bumalik upang magturo sa pampublikong paaralan sa baryo kung saan siya dating nag-aral. Nagpakadalubhasa siya sa mga batang may kahirapan sa pag-aaral, palaging naaalala kung paano siya matiyagang tinuruan ni Miguel ng matematika sa kusina ng bahay. Si Nena ay naging isang matagumpay na maliit na negosyante, ngunit hindi kailanman nawala ang kanyang pananaw. Gumawa siya ng isang programa ng pautang sa maliit na negosyo para sa mga kababaihan na nais magsimula ng kanilang sariling negosyo, palaging nag-aalok ng higit pa sa pera, paggabay, emosyonal na suporta at ang paniniwala na hindi sila nag-iisa. Si Miguel, na inspirasyon ng trabaho ng kanyang asawa, ay nagtatag ng isang pundasyon na nag-aalok ng pansamantalang tirahan para sa mga mahihinang pamilya. Bumili siya ng ilang ari-arian sa rehiyon at ginawa itong mga transitional na tahanan, palaging sumusunod sa modelo na kanilang binuo sa bahay. Hindi lamang isang kanlungan, kundi isang komprehensibong suporta upang makabangon ang mga tao. Sa ika-10 anibersaryo ng kasal, muli nilang pinanibago ang kanilang mga panata sa parehong terasa kung saan sila unang naghalikan. Ngayon ay mas maraming bisita, maraming tao na ang buhay ay naantig nila sa loob ng maraming taon. Si Aling Tina, na ngayon ay nasa 80s na, ay muling naging ninang sa kanyang talumpati. Sinabi niya, palagi kong alam na espesyal ang bahay na ito. Gumawa ng mga himala ang ina ni Miguel dito at ngayon ay ipinagpatuloy niya at ni Nena iyon. Hindi supernatural na himala, kundi himala ng puso ng tao. Si Rico, na ngayon ay 12 taong gulang at halos kasing daas na ni Miguel, ay nagbigay ng isang nakakaantig na talumpati sa lahat. Noong bata pa ako, hindi ko po naintindihan kung bakit ang ibang mga bata ay mayroong biological na magulang at ang iba, tulad ko at ni Sinta, ay mayroong magulang sa puso. Ngayon po ay naiintindihan ko na, anuman ang pagbuo ng pamilya, ang mahalaga po ay ang pag-ibig na nasa loob nito. Hindi po ako ipinanganak ni Papa Miguel, ngunit siya po ang nagpalaki sa akin. Hindi po ako ipinagbuntis ni Mama Nena, ngunit binigyan niya po ako ng buhay. Ang pamilyang ito po ang nagturo sa akin na ang pag-ibig ay hindi tungkol sa DNA, kundi tungkol sa pagpili
at pinipili ko po kayo araw-araw. Nang gabing iyon, pagkatapos umalis ng lahat ng bisita, nag-iisa sina Miguel at Nena sa terasa tulad ng ginagawa nila gabi-gabi sa loob ng 10 taon. May pinagsisisihan ka ba? Biro ni Nena. Isa lang. Sagot ni Miguel. Ano? Dapat ay matagal na akong bumalik sa bahay na ito. Marahil hindi ka pa handa noon. Marahil kailangan mong pagdaanan ang lahat ng iyong pinagdaanan upang maging handa na hanapin kami. Marahil minsan ay naiisip ko na alam ng aking ina na isang araw ay babalik ako, na makikita ko ang aking pamilya dito. Alam niya, sabi ni Nena nang may pagtitiwala. Palaging alam ng mga ina ang mga ganitong bagay. Tumahimik sila na nakikinig sa mga tunog ng gabi sa kanayunan. Mula sa loob ng bahay, naririnig ang pamilyar na mga tunog. Abala si Rico sa kanyang mga proyekto sa kanyang silid. Nagbabasa si Sinta hanggang hating gabi. Ang orasan sa kusina ay tumitibok na nagmamarka ng oras. Nena? Oo? Salamat. Para saan? Para sa pagtuturo mo sa akin na ang tahanan ay hindi isang lugar. Ang tahanan ay ang mga taong mahal natin. Para sa pagbibigay mo sa akin ng pamilya, para sa paggawa ng bahay na ito bilang isang lugar kung saan nangyayari ang mga himala. Ang mga himala ay palaging narito, sabi ni Nena. Kailangan mo lang umuwi upang hanapin sila. At ganoon nga, sa terasa ng bahay kung saan nagsimula ang lahat, napapalibutan ng pag-ibig mula sa kanilang napiling pamilya, patuloy na sinulat ni Miguel at Nena ang kanilang kwento. Isang kwento na nagpapatunay na minsan ang pinakamagandang simula ay nagmumula sa pinakahindi inaasahang pagtatapos at na ang isang walang laman na bahay ay maaaring maging pinakamaraming pag-ibig na tahanan sa mundo. Ang ari-arian na halos ibenta ni Miguel ay naging sentro ng isang bagong tradisyon ng pamilya. Taon-taon, sa araw na nagtagpo sila, nagsasagawa sila ng isang pagdiriwang upang ipagdiwang hindi lamang ang kanilang pag-ibig, kundi ang ideya na ang mga pangalawang pagkakataon ay tunay na umiiral para sa sinumang nangangahas na tanggapin ang hindi inaasahan. Lumaki ang mga bata na alam na sila ay minamahal ng walang pasubali, hindi sa kabila ng kanilang kasaysayan, kundi dahil sa kasaysayan na iyon. Natutunan nila na ang pamilya ay hindi tungkol sa pagiging perpekto, kundi sa pagiging naroroon. Hindi tungkol sa pagkakaroon ng lahat, kundi sa pagbibigay ng lahat. At si Miguel, na isang araw ay nag-iisip na ang yaman ay sinusukat sa pera, ay natuklasan na ang pinakamayamang tao sa mundo ay ang taong may pamilyang nagmamahal sa kanya, isang tahanan na puno ng tawanan, at ang paniniwala na anuman ang mangyari, hindi na siya mag-iisa muli. Ang kwento ng pag-ibig ni Miguel at Nena ay naging alamat sa bayan. Ngunit para sa kanila, ito ay palaging ang buhay lamang na pinili nilang buuin ng magkasama, isang araw sa isang pagkakataon na may maraming pag-ibig, pasensya at hindi matitinag na paniniwala na ang pinakamagandang himala ay ang mga nilikha natin sa ating sariling mga kamay at puso. Lumipas ang mga taon at lalo pang lumakas ang tradisyon ng pagtulong sa mga pamilyang nangangailangan. Naging tanyag ang bahay ng pamilya De La Cruz sa buong rehiyon bilang isang ligtas na kanlungan, isang lugar kung saan ang mga taong desperado ay makakahanap hindi lamang proteksyon kundi pag-asa. Binuo ni Nena ang isang espesyal na programa para sa mga kababaihang nakaranas ng katulad na sitwasyon sa kanya. Nag-aalok siya hindi lamang ng pansamantalang tirahan, kundi mga kurso sa pagsasanay sa propesyonal, suportang psikolohikal, at lalo na ang buhay na patunay na posible ang ganap na pagbuo muli ng buhay. Bawat babae na dumadaan dito ay nagdadala ng isang bahagi ng aming kwento, sabi ni Nena sa lingguhang pagpupulong na kanyang ginagawa, at nag-iiwan ng isang bahagi ng kanyang kwento. Ganoon kami lumilikha ng isang network ng malalakas na kababaihan na nagtutulungan. Si Miguel, sa kanyang tabi, ay pinalawak ang kanyang trabaho sa mga kabataan.
Nagtatag siya ng isang programa ng mentoring sa negosyo para sa mga kabataang lumabas mula sa sistema ng ampunan o nagmula sa mga hindi magkakasuwato na pamilya. Tinuturuan niya na ang tagumpay ay hindi sinusukat lamang sa pera, kundi sa positibong epekto sa buhay ng iba. Nagtapos si Rico bilang isang inhenyero at bumalik upang magtrabaho sa kumpanya ng kanyang ama, ngunit mayroong isang espesyal na misyon, ang pagbuo ng mga proyekto ng pabahay para sa masa na sumusunod sa modelo ng transitional na tahanan na nilikha ng pamilya. Ang kanyang unang proyekto ay isang housing complex na naglalaman ng espasyo ng komunidad, isang collective garden at isang training center sa propesyonal. Gusto ko na bawat pamilya na nakatira dito ay magkaroon ng parehong pagkakataon tulad ng aming naranasan, sabi niya sa pagtatanghal ng kanyang proyekto. Isang lugar na hindi lamang proteksyon kundi isang panimulang punto para sa mas magandang buhay. Si Sinta ay naging isang kinikilalang tagapagturo na nagpakadalubhasa sa inclusive pedagogy. Nagdevelop siya ng mga espesyal na paraan ng pagtuturo para sa mga batang nakaranas ng trauma sa pamilya, palaging naaalala ang kanyang sariling karanasan sa paghahanap ng pagtakas at paglago sa mga aklat. Sa ika-15 anibersaryo ng kasal, iba ang pagdiriwang ni Miguel at Nena. Sa halip na isang intimate party, nagsagawa sila ng isang malaking pagtitipon kasama ang lahat ng pamilya na kanilang tinulungan sa loob ng maraming taon. Si Maria, ang unang batang babae na kanilang tinulungan, ay isa ng nurse at dala ang kanyang anak na si Ligaya, isang matalinong 13 taong gulang na batang babae. Si Aling Cartini, ang matandang lola na nawalan ng bahay sa sunog, ay naging kinakapatid na lola ng ilang bata sa komunidad. Si Jose, ang binata na lumabas mula sa sistema ng ampunan, ay ngayon ang nangunguna sa isang social foundation para sa mga kabataang nanganganib. Tingnan mo kung ano ang ating nakamit ng magkasama, sabi ni Nena nang may damdamin na nakatingin sa bakuran na puno ng mga taong ang buhay ay pinagsama-sama sa pamamagitan ng bahay na iyon. Siguradong napaka-proud ng aking ina. Bulong ni Miguel na naaalala ang simpleng babae na nagtanim ng unang binhi ng pagkabukas palad sa lugar na iyon. Sa panahon ng pagdiriwang, isang sorpresa ang nakaantig sa puso ng lahat. Si Kuya Ramon, ang kapatid ni Nena na nagpakita taon na ang nakalipas upang humingi ng tawad, ay dumating kasama ang kanyang pamilya. Sa nakaraang ilang taon, unti-unti nilang itinayo muli ang kanilang relasyon at siya ay naging isang tagapagtaguyod ng mga karapatan ng kababaihan sa mga sitwasyon ng domestic violence sa kanyang sariling bayan. Tinuruan ako ni Nena na ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pagkalimot. Ibig sabihin nito ay ang pagpili na huwag hayaan ang nakaraan na magtakda ng kinabukasan, sabi niya sa kanyang maikling talumpati. Niligtas niya rin ako sa kanyang sariling paraan. Niyakap ni Nena ang kanyang kapatid nang may damdamin, kinailangan ng maraming taon upang makamit muli ang isang malusog na relasyon. Ngunit ang pagtitiyaga at walang kondisyong pag-ibig na natutunan niya kay Miguel ang nagpakatotoo dito. Nang dumilim at umalis ang lahat ng bisita, nagtipon ang pamilya sa terasa tulad ng palagi nilang ginagawa. Sina Rico at Sinta ay matatanda na ngayon ngunit nakatira pa rin sa bahay habang nagtatatag ng karera, nakikipag-usap sa kanilang mga magulang para sa ritual sa gabi tungkol sa araw na iyon. Maaari po ba akong magtanong ng isang bagay na palagi kong gustong itanong? Sabi ni Sinta. Siyempre, sagot ni Miguel. Hindi po ba talaga alam ni Papa na umiibig siya kay Mama mula pa sa unang araw? Dahil sa amin po ay malinaw na malinaw. Nagtinginan sina Miguel at Nena at tumawa. Ganoon ba kaliwanag? Tanong ni Miguel. Papa, araw-araw po kayong pumupunta dito na may mahinang dahilan, sabi ni Rico. Gusto ko pong tingnan ang bahay. Gusto ko pong makita kung ayos lang kayo. Nagdala po ako ng ilang gamit. Walang naniwala sa mga kwentong iyon. At si Mama po ay kinakabahan po talaga kapag alam niyang darating po kayo, patuloy ni Sinta. Nagpapalit ng damit ng 3 beses, nagsusuklay ng buhok, nagpa-practice ng pag-uusap.
Hindi ko po ginawa iyon, protesta ni Nena na namula. Opo, ginawa po ninyo, sabay na sabi ng dalawang bata habang tumatawa. Sige, marahil ng kaunti, aminin ni Nena. Ngunit iyon ay pag-ibig sa unang tingin, sa aking bahagi man lang. Sa aking bahagi rin, sabi ni Miguel. Kailangan ko lang ng oras upang tanggapin ang aking nararamdaman. At kami po? Tanong ni Rico. Kailan po kayo nagpasya na gusto ninyong maging magulang namin habang buhay? Pinag-isipan ni Miguel ang tanong. Mula sa unang araw, sabi niya sa wakas. Mula nang makita ko kayong naglalaro sa bakuran na may mga improvised na laruan, ninakaw ninyo na ang aking puso. Hindi ko lang po napagtanto. Para sa akin po ay noong unang beses na tinawag ni Rico si Papa ng tito, sabi ni Nena. Nakita ko po ang mukha ni Papa noon at alam ko po na umiibig kayo sa aming tatlo ng sabay-sabay. Totoo iyon, aminin ni Miguel. Nang araw na iyon, napagtanto ko na ayaw ko nang mabuhay nang wala kayo. Tumahimik sila sandali. Bawat isa ay nakatutok sa mga alaala ng panahong iyon ng pagtuklas at pagbabago. Mayroon po ba kayong pinagsisisihan? Tanong ni Sinta. Pinagsisisihan po ba ninyo ang pagtakas mula sa inyong biological na pamilya? Sagot ni Nena. Hindi kailanman. Iyon ang pinakamahusay na desisyon na ginawa ko sa aking buhay. At ikaw, Papa, pinagsisisihan mo ba ang pagkansela ng pagbebenta ng bahay? Sinta, ang pagkansela ng pagbebenta ay ang pinakamatalinong desisyon na ginawa ko sa aking buhay. Ang bahay na ito, ang pamilyang ito, kayo ay ang pinakamalaking kayamanan ko. At kung hindi nangyari ang lahat ng ito, patuloy ni Rico, na palaging ang pilosopo ng pamilya, kung hindi kayo nagtagpo, nagtinginan sina Nena at Miguel, marahil ay magiging isang mayaman at malungkot na lalaki, sabi ni Miguel. Mayroong lahat ng mabibili ng pera, ngunit wala namang tunay na mahalaga. At ako naman ay magiging isang matapang na babae na nagpapalaki ng 2 anak mag-isa, sabi ni Nena. Makakaya namin, ngunit hindi namin kailanman makikilala ang ganitong buong kaligayahan. Kaya, tadhana iyon? Tanong ni Sinta. Hindi ko alam kung tadhana iyon, sagot ni Nena. Sa palagay ko ay isang serye iyon ng mga tamang desisyon. Pinili ko ang tapang nang tumakas ako. Pinili ni Miguel ang habag nang pinayagan niya kaming manatili. At pinili ninyo ang tiwala nang maaari ninyong piliin ang kawalan ng tiwala, dagdag ni Miguel na nakatingin kina Rico at Sinta. Tinanggap ninyo ang isang estranghero sa inyong buhay. Hindi po kailanman naging estranghero si Papa sa amin, sabi ni Rico. Mula pa sa unang araw, naramdaman namin na si Papa ay talagang kabilang sa lugar na ito. Ang pag-uusap sa terasa ay naging isa sa pinakamahalagang alaala ng pamilya. Taon-taon pagkatapos, nang mayroon na ring sariling mga anak sina Rico at Sinta, ikinukuwento nila ang kwentong ito sa kanilang mga anak. Ipinapaliwanag kung paano minsan ang pinakamagandang pamilya ay ang pinipili natin, hindi ang pinanganak tayo. Ang bahay ay nanatiling isang kanlungan para sa mga taong nangangailangan. Habang tumatanda sina Miguel at Nena, unti-unting kinuha ni Rico at Sinta ang responsibilidad na ipagpatuloy ang tradisyon. Nagtatag sila ng isang opisyal na pundasyon na may propesyonal na istruktura, ngunit palaging pinananatili ang personal at mapagmahal na esensya na nagpapakilala sa trabaho ng kanilang mga magulang. Si Nena, sa edad na 50, ay naging isang regional reference sa trabaho sa mga mahihinang kababaihan. Si Miguel, sa edad na 65, ay pinamunuan pa rin ang kanyang kumpanya, ngunit inilaan ang karamihan ng kanyang oras sa social work at mentoring ng mga batang negosyante. Sa ika-Desamba anibersaryo ng kasal, nagsagawa sina Miguel at Nena ng isang espesyal na paglalakbay. Bumalik sila sa bayan kung saan ipinanganak si Nena, hindi upang makipagkasundo sa nakaraan, kundi upang tulungan ang ibang mga kababaihan na nakakaranas ng katulad na sitwasyon sa kanya. Dito ka pala, sabi ni Nena habang naglalakad sa mga kalye ng kanyang kabataan, parang ibang buhay. Sa katunayan, ibang buhay, sagot ni Miguel. Iba kang tao sa babaeng tumakas dito,
Di sa buntong taon na ang nakalipas, iba tayong lahat. Binisita nila ang bahay kung saan lumaki si Nena at nakilala ang pamilya na nakatira doon ngayon. Ito ay isang nag-iisang ina na may 3 anak na nakikibaka upang mabuhay sa mga impormal na trabaho. Maaari ba akong tumulong? Alok ni Nena na ipinakilala ang kanyang sarili. Ang pag-uusap na sumunod ay nagpabago sa buhay ng pamilyang iyon. Sa loob ng ilang linggo, ang batang ina ay lumahok sa training program ni Nena at ang kanyang mga anak ay nakakuha ng scholarship sa paaralan na pinamumunuan ni Sinta. Napagtanto mo ba na ginagawa mo ang parehong bagay tulad ng ginawa mo sa amin 20 taon na ang nakalipas? Komento ni Miguel sa pag-uwi. Ano? Nag-aalok ng higit pa sa material na tulong, nag-aalok ng pag-asa. Natutunan ko sa iyo, ngumiti si Nena. Tinuruan mo ako na ang pagtulong sa tao ay hindi pagbibigay ng pera, kundi pagtitiwala sa kanila. Sa totoo lang, ikaw ang nagturo sa akin yan. Nang bumalik sila sa bahay, nagkaroon sila ng sorpresa. Inorganisa ni Rico ang isang surprise party kasama ang lahat ng pamilya na kanilang tinulungan sa loob ng maraming taon. Ang bakuran ay pinalamutian ng mga larawan na nagdokumento ng 2 dekada ng pag-ibig at pagkakaisa. Gusto po naming ipakita ang epekto na ibinigay ninyo sa buhay ng napakaraming tao, paliwanag ni Rico. Hindi ko po alam kung napagtanto ninyo kung gaano karaming buhay ang inyong naantig. Kahanga-hanga iyon. Mayroong higit sa 100 tao sa party na iyon. Bawat isa ay may kwento ng tagumpay na konektado sa bahay at pamilya na iyon. Ang mga batang lumaki, mga kabataang nagtapos, mga kababaihang nagbuo muli ng kanilang buhay, mga pamilyang nakahanap ng katatagan. Ito ang tunay na pamana na inyong binuo, sabi ni Sinta sa kanyang talumpati. Hindi isang bahay o isang kumpanya. Ito ang mga buhay na nabago, mga pangarap na natupad, mga kinabukasan na umiiral dahil naniwala kayo sa mga tao nang higit na nangangailangan sila. Hindi napigilan ni Nena ang kanyang mga luha. Ginawa lang namin ang gagawin ng sinuman, sabi niya. Hindi, Mama, mahinang sagot ni Sinta. Ginawa po ninyo ang dapat gawin ng sinuman, ngunit iilan lamang ang gumagawa. Binuksan ninyo ang inyong puso at bahay sa mga estranghero. Ipinustan ninyo ang inyong sariling kaligayahan upang bigyan ng pagkakataon ang kaligayahan ng iba. Nang gabing iyon, pagkatapos umalis ng lahat, nag-iisa sina Miguel at Nena sa terasa sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan. Maganda ang party, ngunit palagi nilang pinahahalagahan ang mga sandali ng katahimikan ng magkasama. Kung nakilala kita noong 20 taong gulang ka, sa palagay mo magtatrabaho tayo? Tanong ni Nena bigla. Hindi, tapat na sagot ni Miguel. Noong 20 taong gulang ako, masyado akong ambisyoso, masyadong nakatuon sa paghahanap ng pera. Hindi ko malalaman kung paano kilalanin ang iyong halaga. At ako naman ay masyadong naivety, masyadong nakadepende sa opinyon ng pamilya. Wala akong tapang na ipaglaban ang gusto ko. Kaya, nagtagpo tayo sa tamang oras, tamang-tama sa tamang oras, nang handa kang maging lalaking kailangan ko at handa akong maging babaeng karapat-dapat ka. Sa palagay mo ba ay magiging masaya pa rin tayo kung wala ang lahat ng misyong ito upang tulungan ang iba? Pinag-isipan ni Nena ang tanong. Sa palagay ko oo, ngunit magiging mas maliit, mas makasariling kaligayahan. Ang nagbibigay kahulugan sa ating buhay ay ang pagtuklas na ang tunay na pag-ibig ay ang umaapaw na hindi lamang kayang maglaman sa loob ng bahay. Palaging sinasabi ng aking ina ang isang pangungusap na ngayon ko lang lubos na naiintindihan, sabi ni Miguel. Ang kaligayahan na ibinahagi ay kaligayahan na dumoble. Matalino ang iyong ina. Sa katunayan ay matalino siya at pinili niya ang tamang lugar upang itanim ang binhi ng pagkabukas palad. Ang bahay na ito ay palaging espesyal. Hindi, Miguel, ang bahay na ito ay naging espesyal dahil sa mga taong nakatira dito. Una ang iyong ina, pagkatapos ay tayo.
Ang himala ay wala sa mga dingding nito, kundi sa pag-ibig na pinagyayaman sa loob nito. Nanatili silang magkayakap, nakatingin sa mga bituin na sumisikat sa ari-arian na naging higit pa sa isang bahay. Ito ay naging simbolo na ang mga himala ay nangyayari kapag pinipili ng mga tao na mahalin kaysa matakot, magbigay kaysa mag-ipon, yakapin kaysa ibukod. Nena, oo, kung maaari kang bumalik sa nakaraan at baguhin ang isang bagay sa ating kwento, ano ang babaguhin mo? Hindi nag-alinlangan si Nena. Wala talagang anuman. Bawat paghihirap, bawat luha, bawat sandali ng kawalan ng katiyakan ay nagdala sa atin dito. Ang pagbabago ng anuman ay nagpapanganib na hindi magkaroon ng eksaktong buhay na ito, eksaktong pamilya na ito, eksaktong kaligayahan na ito. Kahit na ang masasamang bahagi, sa pilitang kasal, pagtakas, takot, lalo na ang masasamang bahagi, iyon ang nagturo sa akin na pahalagahan ang magagandang bahagi. Iyon ang nagpatibay sa akin upang buuin ang buhay na ito kasama mo. Hinalikan ni Miguel nang malumanay ang noo ni Nena. Mahal kita. Mahal din kita. At mahal ko ang buhay na binuo natin ng magkasama. At ganoon nga, sa terasa ng bahay kung saan nagsimula ang lahat, dalawang puso na nagtagpo ng higit na nangangailangan ay patuloy na sinulat ang kanilang kwento ng pag-ibig. Isang kwento na nagpapatunay na anuman ang hirap ng simula, palaging posible na lumikha ng isang masayang pagtatapos kapag mayroong pag-ibig, tapang, at paniniwala sa kapangyarihan ng pagbabago ng pagkabukas palad ng tao. Lalong dumilim ang gabi. Ngunit nanatili sila doon na magkayakap, nakikinig sa pamilyar na mga tunog ng kanilang bahay na puno ng buhay at kwento. Sa loob, naririnig nila si Rico na abala sa kanyang mga proyekto, inihahanda ni Sinta ang kanyang mga aralin para bukas at ang mahinang tibok ng orasan sa kusina na nagmamarka ng mahalagang mga sandali ng isang buhay na isinabuhay na may layunin at pag-ibig. Sa sandaling iyon, alam ni Miguel nang may ganap na katiyakan na siya ang pinakamayamang tao sa mundo, hindi dahil sa kanyang bank account kundi dahil sa tunay na pamana na kanyang binuo. Isang pamilyang nagkakaisa, isang tahanan na puno ng pag-ibig at ang paniniwala na ang kanyang buhay ay nakagawa ng pagbabago sa mundo. At si Nena, na nakatingin sa lalaking nagbago ng kanyang desperadong pagtakas sa isang paglalakbay ng pag-ibig at layunin. Alam na ginawa niya ang lahat ng tamang desisyon. Bawat matapang na pagpili, bawat sandali ng pagtitiwala, bawat gawa ng pananampalataya ay nagdala sa kanya sa eksaktong lugar kung saan siya dapat. Sa yakap ng kanyang tunay na pag-ibig, napapalibutan ng pamilya na pinili niyang buuin sa isang bahay kung saan nangyayari ang mga himala araw-araw sa pamamagitan ng simpleng kilos ng pagmamahal ng walang pasubali. Wakas. Ngayon, sabihin mo ang iyong saloobin tungkol sa kwentong ito at kung saan mo ito pinapanood. Kung mayroon kang nais ibahagi sa amin, iwanan lamang sa comment section sa taos-pusong mga salita. Sa palagay mo, tama ba ang mga desisyon ni na Miguel at Nena? Nasiyahan kaming basahin ang iyong mga saloobin. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik. Huwag kalimutang mag-iwan ng like at higit sa lahat, mag-subscribe sa channel na ito upang hindi makaligtaan ang iba pang mga kawili-wiling kwento.